The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na napapasakay sa huling biyahe ng jeep tuwing gabi, kung saan napuno ng kababalaghan ang kanyang mga biyahe. Ako po si Lotlot. Nagsimula ang aking kwento sa isang maulang gabi kung saan ako ay nag-aabang makasakay ng jeep. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tila wala nang dumadaang mga jeep sa aking pinag-aabangan. Sakto din kasi nalagpas hating gabi na nun. Hindi ako sanay na umuwi ng ganitong oras, kaya hindi ko sigurado kung kailan ang huling biyahe ng mga sasakyan. Nasaktuhan kasing napunta ako sa closing shift, kaya ako inabot ng ganitong oras. Habang ako ay natutulala sa antok, ay biglang may dumating na isang jeep. Mabagal ang patakbo ng tsuper na tila nag-aabang din ng mga sasakay. Nang pinara ko ito, ay pumesto ako sa bukana lang ng pinto at nagulat na ako lang pala ang pasahero. Habang nasa biyahe, ay napansin kong may babaeng kumakaway na tila pumapara. Mahaba ang buhok ng babae at natatakpan ng mukha nito. Nakakapagtakang biglang binilisan ng driver ang pagmamaneho niya hanggang sa nilagpasan na lang namin ito. Nang tanungin ko ang driver, ay nagulat ako sa kanyang sagot. Nagpakilala ang driver na si Mang Kanor at mukhang pagod na pagod ito. Nagbubuntong hininga lang ito na nagpapaliwanag na hindi naman daw talaga iyon sasakay at kilala daw niya iyon. Naisip ko na lang na baka pulubi ang babae na laging nanglilimos sa kanyang jeep. Ilang gabi ang lumipas at ako ay may kasamahang nag-alok na isabay ako sa kanyang sundo. Kaya naman hindi ko na kinailangan pang mag-jeep kapag gabi. Ilang linggo lang itong tumagal dahil nabuntis ang aking katrabaho at nag-maternity leave ng ilang buwan. Sa unang araw na ako lang ulit mag-isa umuwi, ay saktong napasakay ulit ako kay Mang Kanor. Pumwesto na ako sa tabi niya at nakipagkwentuhan saglit. Maya-maya ay napadaan kami sa isang pamilyar na kalsada at nakita ko ulit ang babaeng kumakaway. Napansin kong hindi naman mukhang gusgusin ng pananamit nito, kaya naisip kong baka hindi naman ito pulubi. Naisip kong baka may modus lang ito at dati nang nabiktima si Mang Kanor. Muling nagmadali si Mang Kanor at hindi pinansin ang pumaparang babae. Naisip kong tanungin si Mang Kanor kung paano niya naging kakilala ang babaeng pumapara at bakit hindi niya ito pinapasakay kung kakilala niya ito. Nanlamig ang aking buong katawan nang ikwento ni Mang Kanor na isang kaluluwa daw ang babaeng iyon. Kaya daw hindi niya sinasakay ito dahil matagal nang patay ang babaeng iyon. Ilang taon na daw siyang dumadaan sa kalsadang iyon at lagi niyang nakikita ang babae. Nagulat pa nga daw siya na nakikita ko din ng babae at iilan lang daw ang pasahero niyang nakikita din ito. Nasagasaan daw ang babae habang tumatawid at ilang taon lang nagpapakita sa kalsadang ito. Kilala na daw sa mga jeepney driver ang babaeng iyon dahil may iilan nang nakapagsakay dito. Ang sabi nila, muntik na silang maaksidente dahil sa babae. Pagkasakay daw kasi nito, ay dahan-dahan itong lalapit sa likuran ng driver at kapag malapit na, ay bigla itong maglalaho. Kinilabutan ako sa kwento ni Mang Kanor at naisip na iwasan mag-abang sa kalsada
kung saan palaging pumapara ang babae. Ilang gabi kong nasasakyan ang jeep ni Mang Kanor at lagi siyang nagkikwento ng mga kababalaghang nararanasan niya. Naging komportable na ako kapag kay Mang Kanor na jeep ang aking nasasakyan at natataon ding ako lang mag-isa ang sakay niya. Nagbago ang lahat isang gabi. Umuulan din nun at lagpas hating gabi na. Naghihintay lang ako sa abangan ng jeep para kay Mang Kanor at nagpapatila muna ng ulan. Maya-maya ay napansin kong paparating na ang pamilyar na ilaw at tunog ng jeep ni Mang Kanor. Habang papalapit ito ay nagulat akong puno ng pasahero ang jeep ni Mang Kanor. Nag-aalangan akong parahin ito, ngunit kusa itong huminto sa harapan ko. Bala ko sanang tumabi sa harapan ng jeep, ngunit may nakaupo na dito, kaya sa likod na lang ako sumakay. Habang papasok, ay napansin kong nakatitig lang sa akin ang mga pasahero ng jeep. Umupo ako sa bandang gitna at umandar na ulit ito. Nakisuyo akong mag-abot ng pamasahe, ngunit hindi nila inaabot ang aking pera. Nang tumingin ako kay Mang Kanor, ay nagulat ako. Duguan ng mukha nito at tila ba humihingi ito ng tulong. Tumutulo ang luha nitong pulang-pula sa dugo habang nagtatawag ito ng tulong. Paglingon ko sa paligid ay nakitang umiiyak din ang ibang mga pasahero at duguan na din ang kanilang mga mukha. Nanginginig ako sa takot at nagsisisigaw na itigil na ang sasakyan. Patuloy pa din itong tumatakbo at hindi ko na alam ang aking gagawin. Napansin kong dadaanan namin ulit ang multo ng babaeng pumapara at sa gulat ko ay hinintuan ito ni Mang Kanor. Agad akong bumaba at tumakbo papalayo sa jeep na ito. Paglingon ko ay sumakay ang kaluluwa ng babae sa loob at pag-andar ng jeep ay bigla na lang silang naglaho. Sa takot ko ay nagpaumaga na lang ako hanggang may makasabay ulit na mga tao sa sakayan. Pag-uwi ko ay nabasa ko sa dyaryo na naaksidente ang jeep na minamaneho ni Mang Kanor at isa siya sa mga pumanaw. Ayon sa balita ay nangyari ang aksidente bago maghating gabi. Kaya naisip kong patay na si Mang Kanor at naiisip pa din niya akong sunduin. Nagluksa ako nun dahil naging malapit ako kay Mang Kanor at naging kaibigan na ang turing ko sa kanya. Siya ang nagparamdam sa akin na ligtas ako kahit gabi na. Ilang taon na din ang nakalipas nung mangyari ito sa akin at nalulungkot pa din ako sa nangyari sa kanya. Ngayon ay naging maingat na ako sa pagsakay sa ibang mga jeep at sinisiguradong may iba akong kasabay. Hindi ko na kasi sigurado kung tao pa ba ang makakasakay ko, lalo na kapag inabutan ng huling biyahe ng jeep.